Marami ang mga pinapatay, pati na ang mga sumusuko. Lahat ng ito, bahagi ng pinaigting na kampanya kontra droga. Pero nagsisimula na ring magtanong ang mga nababahala. Saan patungo ang lahat ng ito? Hindi kaya't pinagtitibay lang nito ang kultura ng karahasan sa ating lipunan? At nakatitiyak ba ang mga otoridad na ang mga nahuhuli o napapatay ay yung mga malalaking isda o baka naman yung mga maliliit lang? Ito ang istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Mariz Umali. Mariz. Very contentious, Jessica, ang issue na yan. Pero yan ay isang bagay na kailangan pang imbestigahan at ginagawa naman daw yan ng pulisya. Dahil bagamat nakikita natin na maraming mga small-time drug personalities na napapatay, ay hindi naman palalagpasin ang pamunuan ng pulisya at ng Administrasyong Duterte ang matataas na opisyal na di umano'y protector naman nila. Maraming salamat, Mariz. Ang pinaigting na kampanya kontra droga, epektibo nga ba? At talaga bang napapanagot nito ang mga tunay na may sala? Ito ang istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Mariz Umali. Sa gitna ng kanyang talumpati para sa anibersaryo ng Philippine Air Force noong July 5, pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 5 general ng Philippine National Police o PNP na di umano'y sangkot sa droga sa bansa. General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu, in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tinio, former QCPD director. As this time, I order them relieved from their assignments and report to the Director General. Mariin naman itinanggi ng mga general na may koneksyon sila sa mga drug lords sa bansa. Naging emosyonal sa kanyang pahayag si Chief Superintendent Tinio. Ako, I'm willing to subject myself for investigation, kahit magpa-drug test, kahit magpa-lie detector test ako, I'm willing to subject myself. I believe the President was fed with wrong and poisoned information regarding the matter. Kasi nga po, sabi ko, hindi po wala pong katotohanan 100% ang sinasabi na kasama tayo. Pinabulaanan din ni Vicente Luot na may kinalaman siya sa malawakang illegal drug trade sa bansa. Hindi ko nga maisip na wala na ako wala na sa mandate ko yung operations against illegal drugs. Purely admin na. Bakit pa illogical na magprotekta ako? 3 naman sa mga ito ang nakipag-ugnayan na sa National Police Commission o NAPOLCOM para i-surrender ang kanilang sarili at makibahagi sa investigasyon. Sa Department of Interior and Local Government naman dumiretso si Vicente Luot. Hindi naman na raw bago ang pagkakasangkot ng mga alagad ng batas sa iligal na droga. Si Obet, isa raw pulis ang pinagkukunan niya ng mga drogang kanya namang ibinebenta. Tiniente pa lang siya noon, nung panahon na yun hanggang sa maging kernel na nga. So, itong kernel na ito yung nagbibigay, naglalabas na, yun yung nagbibigay sa amin. Tapos kami naman ang nagdi-distribute doon sa, kumbaga area din kasi di ba? Kasi may meeting din yung pag mag-remit ka, minsan dadaan siya doon, minsan nandun siya, pero alam namin na siya yung boss namin. Ang kanya raw amo, may iba pang pinagkukunan din di umano ng droga na kanila namang pinaghahati-hatian at dinidispatch siya. Ang alam ko lang kasi dun sa boss ko, hanggang dun sa boss ko at sa boss ng boss ko. Yun lang alam ko. Ang alam ko is talagang mataas din na tao na hindi naman siya politiko pero pulis din diba? Mataas nga lang ang katungkulan dun sa kernel na kakilala ko na. Unang-una, ang isa sa problema natin talaga, hindi talaga natin madedeny yan na mayroong mga pulis talaga o yung law enforcement units na talagang nai-involve dyan sa pag-recycle ng illegal na droga. Isa nakikita namin,
kapag kami alam ka at pinaghinalaang maari kang mag-spill ng information laban sa kanila, may kasabihan nga tayo, dead man tells no tales. Di ba? Talagang mapapatay ka. Dahil sa mga impormasyong nalalaman ni Obet at dahil na rin sa tila all-out war na kampanya ngayon laban sa droga, natatakot siya ngayon para sa kanyang kaligtasan. Lalo pat sa tingin niya ay isa-isa na raw itinutumba ang mga kasamahan niyang tulak. Ako nagdalawang isip din eh. Sabi ko, lulutang ba ako? Or magtatago na lang ako? Kasi pag lumutang ka, hindi ka papatayin ni Pangulo. Eh yung boss ko. Diba? Di ganun din eh. Pagka hindi ako lumutang, buhay ako. Hahantingin lang ako, no amo ko lang. Pero hindi ako hahantingin ng buong kapulisan. Diba? Ng buong gobyerno. Hindi ako hahantingin nun. Pero pag sumuko ako, matik yun, patay ako. Naging laman naman ng balita ang mga napatay ng mga pinaghihinalaang gumagamit at tulak ng droga. Sa Quezon City naman, dalawang hinihinalang drug pusher ang patay. Sa Batangas naman, patay sa pamamaril ang isang babaeng tulak umano ng droga. Nanlaban daw sa buy-bust operation ng isang mag-ama sa Tondo, Maynila, kaya napatay ng mga pulis. Ang kadalasang dahilan ng pagkakapatay sa kanila, nanlaban di umano ang mga ito. Gaya na lamang ng kaso ng 28 anyos na si JP. Miyerkules ng gabi noong nakaraang linggo, nahuli sa Pasay City ang mag-amang JP at Rene Bertes dahil umano sa pagbebenta ng droga. Sa presinto, galit na humarap sa media ang asawa ni JP na si Hara. Hindi raw naging makatarungan ang pagdakip sa kanyang asawa. Ang inaano pa ng 4 po, siya daw yung tumatakbo kagabi. Eh hindi naman po siya eh. Kakauwi lang po namin nun eh. Galing po kami sa sa Cavite noon. Doon niya po, yung ginanyaran po siya. Yung panty niya ginanon, na tinitignan yung puwet niya. Sabi ko, kuya, ba't mo tinitignan yung puwet ng anak ko? Hindi daw, baka nandun daw. Sabi ko, wala, kuya, walang ganyan. Sabi ko, ganon. Natatakot ng anak ko, ilalabas ko na. Ayaw po akong una pa, ayaw niya palabasin. Hindi, kuya, hindi. Sabi ko, ganon. Wala pang 24 oras na ibalitang patay na ang mag-ama. Nang agaw ng baril doon sa tao ko, nung tinatanggalan ng samposa, sa sobrang laki niya at litong tao ko, napilitang lumaban yung mga tao ko. Nagtamo ng 8 tama ng bala ng baril sa katawan si JP. Malamig na bangkay na lamang ng kanyang asawa ang kapiling ngayon ni Hara. Pero iginiit nitong hindi tama at walang dahilan para patayin ang kanyang kinakasama at ama nito. Matutulog na talaga kami. Tapos, bigla na lang siyang pumasok. Nakikita ko na sinusuntok siya sa tagiliran. Sir, sabi, wag po, sir, sabi nila. Wag po, sabi nila, hindi po ko lalaban niya. Nakita pa raw niya ang kalagayan ng kanyang partner at ama nito sa presinto. Nakita ko siya na, alam mo yung tsura niya na ba makaawa sa akin. Pinigil ko lang. Okay, kuya ko. Doon na ako nag-hysterical sa nakita ko sa tsura nila, ni Papa, nabugbog sarado. Sabi ko, ba't ganun, diba? Hinuli na nila eh. Ba't pa nila binugbog? Na parang gusto na lang tudasin talaga. Aminado naman si Hara na nagbebenta ng droga si JP. Handa na nga raw sana silang sumuko sa pulis noon. Sabi ko sa kanya, alalahan mo yung anak natin. Ayoko lumabas yung bata na walang ama. Ayoko lumaki sa Angel na walang ama, na hindi ka makikita niya. Kaya pumayag siya. Pumayag siya sa surrender. Pumayag siya na yung gusto ko mangyari. Umuo siya eh. Tapos ganitong kapalit. Surrender, papatay ng ganun. Parang hindi tama na lang eh, di ba? Dahil sa nangyari, handa raw magdemanda ang kanilang pamilya. May hustisya dapat yun eh. May batas tayo na dapat nila sundin, pero ginawa nila. Hindi naman nalaban yung tao eh. Di ba? Hindi nalaban yung tao, basta nilang binaril. Bakit? Natagpo ang patay ang pulis na kinilalang si PO3 Michael Lee Malalad. Nakatali ito sa poste at sinabitan pa ng karatulang pulis na pusher, huwag tularan. Meron pong suspected na shabu yung nandun sa packet. According po dun sa barangay captain ng barangay Ubihan, so wala po silang witness. Mayroon lang pong motoristang nakapagsabi sa kanila na may patay daw po dun sa daan na yun.
Pulis Manolo si Malalad at nang matagpuan siya sa may kawayan, wala raw ang police mobile nito. Doon po sa mobile, ma'am, kasi patrol officer po siya. So, nung time na yon, duty po siya, then nawala din po yung mobile. Kinabukasan ng July 7, natagpuan din po ito. Sa bayan naman po ng Giginto. Sinubukan namin kausapin ang pamilya ni Malalad, ngunit hindi ito nagpaunlak ng panayam. Sa tala ng Philippine National Police o PNP, hindi bababa sa 103 ang napatay sa anti-illegal drug operations ng PNP mula May 10 hanggang July 3. Hiningi ko ang panig ng kasalukuyang PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ukol sa tila lumulobong bilang ng mga di umano itinutumba dahil sa droga. Sir, ano pong masasabi niyo dun sa dami ng mga sunod-sunod na napapatay ng mga drug personalities? Napapatay, hindi pinapatay. Okay. Napapatay. Dahil nga sa kaagresibuhan ng ating kampanya ngayon, we are dealing with people whose minds are not stable. So anything can happen during the operation. So expected natin yan. Kung talaga agresibo tayo at saka all out, lahat ay kumikilos, lahat nag-ooperate. So talagang we expect na maraming mangyayaring gano'n. Ano po masasabi niyo dun sa mga kumukondena rito dahil sa kawalan umano ng due process? Ano ba ibig sabihin ng due process? Di ba? Yung dadalhin sa korte, i-try gano'n, i-hear. So paano sila magkakaroon ng due process kung sila lumalaban? Hindi sila matatry. Talagang instant na namamatay sila doon dahil hindi man rin papayag yung ating mga kapulisan na silang mamamatay. Diba? So, ganun talaga. Sa usapin naman ng mga pulis na mapatunayang umabuso sa kanilang kapangyarihan at pumatay ng walang sapat na dahilan, wala raw silang sasantuhin kahit sino. Aside sa administratibo, na sila matatanggal sa serbisyo, mayroon pa yung kaukulang kriminal na kaso. So, pwede sila makulong, pwede silang, depende na sa katakbuhan ng kaso. Maging si Senador Laila de Lima, nagsabi nang iimbestigahan niya ito sa Senado. Nababahala ang ilang human rights activists sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga hinihinalang sangkot sa iligal na droga. Posible raw kasi na may nalalabag na karapatang pantao. Tapos dudukutin, aarestuhin. Tapos walang search warrant, walang warrant of arrest. Ito yung mga sinisigaw na ng pamilya. So anong klase ito? Bumabalik tayo sa lawlessness? Bumabalik tayo sa batas militar? Mahalaga raw na magkaroon ng due process bago gumawa ng kahit anong hakbang laban sa mga akusado. Madalas sabihin sa akin yan na, uy, bakit pinoprotektahan mo yung kriminal? Yung biktima, hindi mo pinoprotektahan. Lagi sa CHR. Hindi totoo yun. Pinoprotektahan natin ang karapatan pantao ng bawat isa. Ang daan tungo sa lipunang malinis sa krimen at droga, nagsisimula pa lang at tila mahaba-haba pa. Walang dudang desidido ang Administrasyong Duterte sa pagsupil ng problemang ito sa bansa. Pero sa pagtahak ng daang ito, naway mapanagot ang mga dapat managot sa paraang makatarungan at alinsunod lamang sa batas. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako po si Mariz Umali, kasama sa iisang brigada.